Okay, so magandang hapon. Pero halos mag-aalas 6 na rin naman ng gabi. Ngayon ay July 19. Sabado. So maulan. So dun sa mga wala namang pupuntahang importante, sa bahay na lang kayo kasi yung bagyong ano ba yun? Krising, yun. Yun din yung medyo nagpapaulan sa lugar ko. So anyway, ito yung primary activity ko for today. So, ibinabad ko siya 5 days ago. So, mga 7:14, yan, 10 a.m. So, kukunin ko na siya ng 7:19. So, yung nilalagay ko dito is kung kailan ko siya kukunin or pipigain. So, panibago na ulit. Konti na lang naman yung natira. Galing sa ating 4 liters na nabili na kokopit. So, nung last time, binilang natin kung ilang net cups ba. Sa net cups natin. Ilang ganito ang kaya niyang lagyan. So, eto na. Nung last time, 217 and sabi ko sa inyo baka umabot ng 300. Pero hindi siya umabot ng 300. So, ang number of net cups niya ay 289. So, imagine sa 40 pesos mo, meron kang 289 na malalagyan ng net cups. So, dun lalaki yung lettuce mo. So, dito sa setup ko, although siguro, yung iba medyo maasikaso or kung ano man, tipid kasi siya sa space. So, mapapansin nyo, naka seedling tray lang tayo. Ang seedling tray na gamit ko is 128 holes. At per batch, may nagtatanim tayo ng 90 hanggang 30. So, ito ngayon is 35 pieces. Lagi tayo nagpapasobra. Ayan, kasi meron tayong dalawang batch na dalawang box lang yung kaya nating taniman. Which is, ayusin din natin later on. Gusto natin at least 90 pieces every batch. So ito, tinanim ko siya nung kahapon pala, nung Friday, tulad ng nabanggit ko dati. Every Friday, nagtatanim tayo. So hindi ko pa ito talaga bubuksan, pero bubuksan ko lang para sa inyo. So kahapon ko yan tinanim, pumutok na rin yung iba. Pumutok, nag-sprout na rin yung iba. Ayan. So balik ko lang ulit kasi hindi pa naman talaga siya dapat papakailaman. Wait lang. Ko-concentrate ako ng pagtatakip. Oh, yeah. Yan. So, kung kailan ko siya bubuksan, bukas. Usually, binubuksan ko siya mga alas 6 na ng gabi. Nagtatanim din ako mga ganun gabi. Mga hapon, mga 4 p.m. Ngayon, doon ako nagsisiding, nagtatanim. So, kung tatanungin niyo ako kung mayroong, meron na yan tubig, or mayroon na siyang nutrient solution. Meron na yan, nakababad na yan sa nutrient solution. Day 1 pa lang. Hindi ko lang yan binababad sa nutrient solution. Pag puno itong taniman ko, nandito siya sa baba, hindi ko muna siya nilalagyan ng tubig. Pero inisprayan ko siya ng tap water. Para lang mag-germinate siya. Actually, nilalagyan ko rin siya nitong nutrient solution. Pero hindi ko siya nilalagyan kasi mga 3 liters nakalagay dyan sa container natin. Kasi mabigat, mahirap siya iangat. So, pag may space dyan, katulad kagabi, may space. So, dyan ko na siya nilagyan ng 3 liters. So, may 3 liters na yan na nutrient solution. Halos more than half strength na yun Pero kahit full strength, nagpo-full strength kaagad ako. Umpisa pa lang. Tapos, nandyan na siya. 2 days siyang nakatakip. Sabi daw kasi for germination. Tsaka humidity kasi. Napapansin ko rin kasi, pag naka-open lang siya, although magge-germinate at magge-germinate pa rin siya, iba yung result ko pag medyo maganda yung humidity. Okay? And also, gusto ko medyo umaangat ng konti yung pinaka-stem. Kasi, wag mo lang papatagalin ng lalagpasan mo ng 2 araw kasi maglilegi talaga yon. Maglilegi. Kasi maghahanap yun ng light. So, ganyan lang setup ko dyan. Tapos, 2 days, expose. Mga 6 p.m. bukas, bubuksan ko na yan para ma-expose na siya para kahit papaano may initial sunlight na agad siya. Then, hindi na tayo hardening. Baka kasi matanong sa sarili ko nag-hardening pa ako. Hindi. After ng 14 days dyan, or basta 12 days, based sa transfer date natin, 12 days lang, diretso na agad yan sa direct sun, pero hindi tayo nag-transfer pala ng tanghali. So, hapon ang transfer natin. So, siguro yung pinaka-hardening na natin is yung hapon hanggang kinabukasan. Pero yung iba kasi nag-hardening pa, parang nasa shade muna for a day or 2, tapos bago nila i-transfer dun sa mismong
grow out nila. Pero tayo, transfer lang tayo ng hapon, then bakbakan na kaagad yun. So, ayan. So, ito itanim natin noong July 11. Ayan, July 11. So, 35 lang yan. So, yung excess, makikita nyo ulit dun sa maliit na container natin. So, hindi ko pa naayos yung paglilipatan yan kasi sa Wednesday pa naman yan. At ngayon ay Sabado. So, may oras pa ako para mag-prepare. Yun. So, yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung activity natin, tas yung naging result ng kung gaano karaming net cups yung nagagamit natin or nagagawa natin sa isang 4 liters na 40 pesos kasi isang ganito 40 pesos. So bumili akong tatlo kasi medyo lumalakas na din eh. So nabanggit ko nga sa inyo yung 1x1 trial ko dun sa location 2 na gawa sa PVC is a failure again. Hinangin na naman siya. So kailangan na talaga natin maggawa kaagad ng bakal kasi gagana naman siya siguro kung bakal. And kailangan kong kontakin yung gumawa ng 1x3 natin para ma-assist niya ako with the new design na gusto kong gawin. 1x1 siya, easy setup dapat. Kaya kong gawin, kaya kong i-setup mag-isa. Once nandun na lahat ng materyales. So ang gagawin ko rin, hindi rin ako UV plastic, gagamit tayo ng polycarbonate. So yung 600 per roof, yung ano yun 4 feet by 8 feet yata yan, 4 by 8. Yun, 600 isang slab nun. So titingnan ko kung paano ko siya aayusin para ma-satisfy natin yung size. Yun pala, hindi ko pa nako-consider yun kasi baka masayang may mga retaso tayong masobra. So titingnan natin kung paano natin siya ma-maximize na ganun yung setup natin. Kasi kung nakita nyo rin location to ko, 'di ba, medyo lumulundo na yung plastic eh kasi nga hindi rin naman talaga advisable na masking tape lang natin or scotch tape natin ginamit namin dati. Tapos recently nilagyan ko siya ng parang waterproof tape pero hindi rin ganun ka-effective. So ngayon meron akong bagong ginawa. Nilagyan ko lang ng stick sa gitna para lang magpantay siya ng konti. Hindi ko sure magkakaroon ng adverse effect yun or kung may panibagong problemang i-encounter yon. Sa ngayon yun muna naisip ko para hindi lang mag-ipon yung tubig dun sa bubong ng taniman natin ng 1x3 doon. So pwede rin natin i-modify yon as we do yung 1x1. Ayan. Ano pa ba? Ayun lang. So quick video lang talaga. And ayan, ito yung mga nakatambay pa natin or ayan, yung kasama yan dito sa 289 net cups na nagawa natin. So, yan. Naka-ready na rin yan for the next transfer natin, which is 90 heads din. Yan. So, kasi yung transfer nito sa location to na eh. Yung currently na hina-harvest ko ngayon is naka-ready na yung mga seedlings na pampalit sa kanya. Yan. So, meron niyang 96 seeds. 8 seeds dyan ay yung Ruxa, yung red lettuce natin, and the rest are Olmeti. So, wala muna akong ibang variety. Just Olmeti and Ruxay lang muna. Ngayon, actually, yung Ruxay is nasa trial period pa din kung itutuloy ko or hindi. Tinitingnan ko kasi yung sales. Kung may nagkakaroon ng interest sa red lettuce, then we go for it. Pero ngayon, minimal lang. Kumbaga, konti lang talaga yung nilalabas natin. Baka nga, next na tanim ko, hindi na 8 baka 6 lang muna ulit. Yes, trial lang muna. Pero Olmeti, proven na natin na gusto siya ng market natin. So, ayan. Magpipiga lang ako kasi nakalimang araw na siya na nakababad dyan. So, kung tatanong nyo ako kung gaano karaming na calcium nitrate ang nilagay ko dyan is 25 grams approximately. And mga nasa 5 liters ng tubig yung nilagay ko dyan, approximately rin. Puro approximate na lang ako ngayon. Pero ang ginagawa ko after ko mapiga is either ilagay ko na agad siya sa net cups at antayin ko siyang matuyo ng ganyan. Hindi ko siya ginagamit ng basa. Yun lang yung kakaiba sa setup ko. Hindi ko siya ginagamit ng basa. Kailangan matuyo muna siya ng ganyan. Kaya kailangan ko siyang i-prepare siguro 1 day or 2 days bago ko siya kailangan gamitin. Kasi mabilis naman siya matuyo eh. Maganda yung pagkakabistay nitong kokopit na to eh. So, kung tatanong ulit kayo, sino ba to? Si
Ayan, si Ledor Plant Buddies. Ayan, check nyo na lang. Ayun, so hindi pa maayos yun dito eh. Ayusin ko rin to. I-improve ko rin yung setup natin dito. Kasi, moving forward, kung mag-okay talaga, baka, kasi ang pinaka-target ko ngayon, mga diba, 90 per week. Ang pinaka-target ko talaga isang box or 120 pieces per week ang itatanim natin. So, 120 pieces, syempre may pasobra tayo na 8, so 128 pieces yan. Tapos ito yung net caps ko dati na malalaki ang size. Ito kasi maliliit na yung current na gamit ko. Malalaki pa yung size. So, inuubos ko na lang din para ma-dispose natin yung mga net caps. And as much as gusto ko na walang net caps para, yung pag binenta natin, yung net caps kukunin natin para ma-recycle natin. Ang problema kasi, hindi yun yung gusto ng customer. Kahit gusto kong kunin yun, hindi siya marketable ng ganun. Depende. Pag nagkaroon siguro tayo ng isang shop, pwede nating introduce yung ganung setup na i-reuse na lang natin yung net caps, din yung coco peat pwede nating ilagay sa compost or kung saan man na pwede natin siya mapaggamitan para at least hindi tayo makatagdag ng plastic waste. Sa ngayon, yun lang muna. Kasi yun yung working muna sa atin. So, ang goal natin is 120 heads per week. Pero ngayon, ang earlier focus natin is 90 heads per week. Kasi meron pa tayong batch na 30 heads lang per week. 2 week yun na magkasunod. Ayun lang. So, thank you very much. See you next updates mga tropa. Bye-bye.